Colossians chapter 1, verse number 28. Manindog to palihog. Colossians chapter 1, verse number 28. Ang basahon, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we might present every man perfect in Christ Jesus. Now, as a pastor, that's my work to warn everyone. Pag-warning sa matagusa. Let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, God, for this great privilege nga mong gihatag kanako. I can teach, I can preach your word of God in your church. Lord, I pray that you will bless me. I ask the Holy Spirit to empower me, that open the hearts and every minds na naakaroon ng mga Kristohanon. Masabtan nila ang imong kabubuton sa among kinabuhi. In Jesus' name we pray. Amen. Okay? So akong husband, my work as a pastor is to give warning sa mga tao nga dili mo mahitumpawak sa kadaot. Siguro sa mga batanon, sa manang mahitumpawak din sa lahom nga in English na, di mo madaot ba? Dili mo ma-destroy. Okay? Now, sa atong ibasa sa Colossians 1:28, whom we preach, Apostle Paul said, whom we preach, warning every man, and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. That's our work. So, wala na ako ni gitudlo aron akong dauton tong mi-appeal sa my pyramiding scheme. I respect you in all of my heart. That's your money, that's not my money. But for others, o bisan katong ni-appeal nga makabantay ka mo, no, makalikay mo sa kadaot, no, dili mo mawadaan og kwarta nga dako nga di na mo ka-recover tungod sa inyong wrong investment. Now I try to explain about my little knowledge about investment and also about the knowledge about the Word of God. We go together and then nara sa inyo to accept it, but I'm going to present it. I'm like a salesman. I'm just explaining unsa ako nakita, but it's up to you to embrace the Word of God aron makalikay mo sa kagubot sa inyong kinabuhi unya. Well, akong husband, ako ning gitudo dili kay to attack personally, but ako ning gitulo tungod kay nahigugma ko ninyo. I don't want nga dunay makasualty because of this investment. Ayaw mo kasuko na ako. Amen? I'm also preaching the truth. Well, I respect you. If you don't believe, that's your choice. Kaya ang akong desire nga dili mo mahitumpawak sa kadautan. But I will tell you this, 100% I'm sure that investment is a bad investment. And that's not good for a Christian. It destroy your testimony. Pwede ka mawadaan o dako nga salapi. Napang tayo na, Pastor, pwede ba ko ma-income nina? Yes, you can be like a gambler. Pwede siya masugal, pwede siya makadaog, but the highest percentage you lose your money. Now, doon ay atong mga membro mingon siya, Pastor, unsa man mo undang ko ani? Yes, undang na mo mintras di pa ulahi ang tanan. Okay? Now, karon lipay pa mo, no? Kay kung mubayad pa sila, siyempre, makakita mo kwarta, pero basing unyag maulahi mo. Ya, paguman, di na sila mubayad, ang inyong kapital wala mabawi. Now, I try to explain what is pyramid scheme. No, a pyramid scheme, ako nang itanong sa dictionary, it is a fraudulent system of making money based on recruiting an ever-increasing number of investor.
Ang ilaha nga mag-recruit sila gamay, magkadako. So makabayad pa sila kay the recruitment is going up. The time nga ang recruitment going down, di ka na sila kabayad. Ngano nagwali makani pastor, because in our province today, even in our church, even sa atong community, pwede nagyong daghana ang nag-invest na ini. Nga akong ikahadlokan, mawad ang tagkwarta nga dako nga kwarta nga di na nato ma-recover pa sa atong kinabuhi. Prinda ninyo inyong kabtangan, ibirinda ninyo kay gi-invest ninyo ani. This investment is a bad investment. Okay? Now, maingon sila ilang gi-invest ang kwarta nimo, pero kanang gi-invest nila ba? And then, nag-interest na ninyo 15%, 10% per month. And then, the income sila is more than that. So, gibalik nila ang 10% o 15%. And then the rest, mo ilang ginansya. That's 100% lie. Because they don't invest your money. They distribute your money. Now, mingon sila ilang gi-invest. No. They'll gibak na makak sila ang kwarta nimo, pero ila lang nang gi-distribute. Now, what is the difference between investment and distribution of money? Investment, doon ay negosyo nga makita. Well, gamit imong kwarta, gipalit og harina, gihimong hupya, gibaligya niya nga ang hupya, so nakaginansya siya. That's investment. Distribution, imo ila lang gipasa-pasa ang kwarta. Nakuha ninyo? 5 person, gikuha ang kwarta. Another 10 person, gikuha ang kwarta, gitagag, gibahin dito, gidistribute ang kwarta. That's the difference from pyramiding scheme and true investment. Distribution of money is not investment. It is illegal in our country. Aron mahimong legal, doon na sila front nga business. Like investment of foreign exchange. In other countries sa Pilipinas, wala tayo foreign exchange trading. You need to i-rehistro pa nimo sa gawas. You need to have a dollar account. And then, magbutang kag account nimo sa bangko, na dollar account, any bank in the Philippines, and then you apply for registration para sa forex trading. Pero kung mo deposit ka dito sa imong account sa bangko, dili tao magkuha sa imong kwarta. Pagkahuman na naka-account sa bangko, na naka-account sa imong forex trading, you transfer your money by sa imong sa dili kay sa i-transfer nimo by si tawag niya na i-transfer nimo by e-banking. O kung mo ginansya ka sa imong forex account, you transfer again your money from your bank, and then you withdraw your money in the bank. It is illegal to solicit money because forex trading, every gain of business, ang bank, ang gobyerno mo ngayo og tax. That every time you trade and then you buy, there is a certain amount that you're going to pay. Dili mangayo ang forex trading sa imong pag-invest ni ana, kundi every time you sell, you buy, there is a certain portion of money. Ganing I call sa mga, doon ako nakaila nga he's expert about forex trading, pero doon kay maglisod siya biyahe, dili siya kakauban na to, maybe asig sa sunod na siya, because he going to explain that these people, dili na makak ni sila, they are truly not investing your money in forex trading. Because forex trading, you cannot be sure kung maginansya ba kag dili. Doon ay Singaporean, yan niya, sa Mumbalaya, ako siyang gipungutana, can you teach me about trading, forex trading sa
No. It's very complicated. You need to read mga current event and you can, bisan siya, ningon siya, I cannot be sure that doon ako'y ginansya 1% per month. Dili na ako naman siguro. Okay, so this is not investment. This is distribution of money. Isabtan ninyo? Now, parabinding scheme is illegal. Ano mahimong legal doon sa front nga business like investing sa foreign exchange. Muna gitawag tanan pyramiding scheme. Now, maybe next Sunday, next month, maundang na siya. Nga naman, kung hinay na ang koleksyon, mawala na. Now, what is forex exchange? It is a buying of foreign currency, expecting the price will go up. Pero di ta kasiguro. Sa una, nagsikog palit og dollar. Why? Because I'm expecting the dollar is always go up. But what happened today? Na-down ang dollar. No? Nganong illegal ang pyramiding scheme? Kaya ang una, makadawat, ang ulahi, mapildi. Mas daghan ang mapildi, gamay ra ang makadaog. Murag sugal siya. Mubita nang di ta manugal, kay luoy kay napildi. Dili makadawat ang mas daghan, mas daghan ang mapildi kaysa makadawat. Now, ready na ang video? Okay, please, ang video before ko ma-explain pa yun. Piso ang natangay ng isang lalaking nagpakalalang foreign exchange trader. Noon pang pandemya, lumapit ng lalaking ito sa mga kababayan natin para manghikayat na mag-join sila sa foreign exchange. Dahil nga sa hirap ng buhay, noong pandemya, anong lockdown noong March, marami itong nahikayat at higit 100 milyong piso na ang natangay nito. At ang mga biktima ay nananawagan ngayon ng tulong para lumantad na ang lalaki na hindi tumugon sa sabpina ng NBI. Panoorin natin. Ang nakita niyo yan ay yung mga tseke na nagkakahalaga ng milyong-milyong piso. Ito yung mga ibinayad sa kanila, sa mga biktima ng foreign exchange, trading, pero tumalbog na yung mga tseke. At sa pamamagitan daw nito, kaya sila nahikayat dahil may tseke ang ipinakita sa kanila. So, para bigyan tayo ng linaw kung ano ang nangyari at paano sila na-scam ng 100 milyong piso na rito yung isa sa mga biktima. Sige ma'am, paano po kayo nahikayat na mag-invest dito sa foreign exchange trading? Sa panahon po ng pandemya, kailangan po natin ng extra budget. O kailangan po natin ma-increase yung pera natin para mag-cash up po. So, ang isa po sa mga dahilan kung bakit po kami nag-invest sa trader na to, as a forex trading na ito, is dumami po yung budget. Nakilala ko po ito, trader, na si Jim Patrick Goyenechea, na inirecommend po sa akin ng kaibigan namin. So, during that time po, nag-offer siya ng 100% na interest sa pera na i-invest namin. So dahil nga po, nagpakita siya personally at saka nagpakita siya ng mga check-in niya, which is guarantee po yun na mababayaran kami. Kasi personal check niya talaga. So, isa lang po ito or dalawa sa mga check-in na nandito po ngayon. So, anong nangyari? Ang nangyari po ay nahikayat kami at nag-invest. During the first month po, okay siya. Every 17 days, nag-pay out siya. Nag-good yung cheque. And then the following po, medyo nagkakaproblema na. Ang trader po na ito ay sari-saring sasakyan ng dinadala na mag-meet kami, ibang sasakyan na naman, at saka dinala po kami mismo sa kondo niya
which is nagtatrade po siya at that time. Ito po yung picture. So, ayan. Kaya po kami naniwala kasi nakita po namin yung kanyang pagtatrade. At nagbibigay din po siya ng command sa mga kasama niyang trader, which is totoo talaga na pag sabi sell, sell. Pag sabi buy, buy. So ngayon, anong ginawa ninyo nung hindi na kayo nabayaran? Nang hindi na po kami nabayaran, doon na po kami nag-decide na ipasok yung ibang cheque para po malaman namin kung may pera ba talaga sa account niya. At nang ipinasok po namin yung cheque, lahat po nagtalbugan. Nag-close account po. At the first time po na ipinasok namin, sinabihan niya kami na iba-ibang dahilan. Tapos second time around, nag-decide na kami talaga na ipasok na ang ibang cheque. Which is, close niya na lahat ng account niya. So nagpa-NBI na kayo? Nagpa-NBI na po kami. Ayan po yung supina ng NBI. Pero before po ito mangyari, kinausap ko po siya through chat kasi po hindi na po makontak yung number niya, deactivated nga. Humingi po ako ng tulong sa kanya kahit po maibalik lang po ang capital ng mga investors ko. Which is, palagi po siyang, sige ma'am, palaging ng date, ng month, hanggang ngayon, hindi ko na po siya makontak. In-unfriend na po ako sa Facebook. Ano ba nawagan mo, ma'am? Sir Jim Patrick Guyanet siya. Kung kayo po sa sitwasyon ko ngayon, hirap na po ako. Hindi ko po ito gagawin kung ibanilik nyo lang po yung principal na pera ng mga investors ko po. Sir, naghihirap po sila ngayon, nag-aaway-away ang magkakaibigan, nagkakasiraan ng tiwala. At ang iba po ay napapaalis na sa bahay nila dahil po. Ano natutunan mo rito ngayon? Natutunan ko po sa pag-invest is hindi po basta magtiwala. Hanggat wala pong kontrata or something talaga na hawak nyo, ang taong nagbibigay sa'yo o nag-offer ng malaking interest, wag po kayong maniwala. Kasi mapapahamak lang po kayo. Ang hangad pula natin ay makatulong, mas lalo po tayong naaagrabyado. Okay. Thank you. Another video, Napa? Okay. Well, it's another video. It's explaining you how the pyramiding scheme works para inyo masabdan. The scheme perpetrates misleading marketing strategies by boasting very high return and advertising it as a quick and easy way to make money. Here's the initial recruiter at the top of the structure, which we'll call level 1. And here are two new members who both have to pay the recruiter to get in. Let's say $100 each. This creates a second level within the organization. But in order for these members to make a profit, or at least to break even, they have to recruit new members to invest, which brings us to a third level. In our example, new members pay a total of $100, $50 of which is paid to their immediate recruiter in level 2, and the other $50 of which is paid to the initial recruiter in level 1. So anytime new members are recruited, their investments are divided and distributed to every member on top of them in the organization structure. Now let's add up all those numbers to see the end results. As you can see, the members at the bottom lost $100. The members in the middle broke even but didn't make any money. And the scheme perpetrator at the top made a nice $400 at the expense of everyone else. In theory, everyone can make money as long as they recruit enough people,
who then themselves recruit enough people, and on and on. But the Earth's population is finite, and it would be impossible to keep this recruiting process forever. And that is why the majority of members ultimately end up losing money in a pyramid scheme, never making back the money they invested initially. Okay, thank you. Well, nga naman mo investment o kwarta. Nga naman mo investment bisag questionably. Because ang atong mata nagtutok sa dako nga ginansya. That's the trick of the devil. People are looking the big gain, they lost their money, they lost their fortune, they lost their family. Sawag ba na mag-away? Okay, now, atong ikuan ang diagram, Brother Jolly. I try to explain kining nga diagram. Okay? So for example, that's muning operator. Naghatag siya o tagsaan siya muhatag sa 10% per month. No, assuming, dili lang nato daganon, 22 ra ka tao. Kay kung pwede na 22,000, 22 million, pero madugay mo sab tao gatong daghanon ang mga tao. Sample lang ha, because unsay may tabo sa gamay mo, sa gyapon may tabo sa dako. Di mo makaingon, naman si Brother Lulong, no, sa mathematics. Di ka makaingon, ay, 22 naman ang pastor, daghan mo mga tao. But the same result, ratio and proportion, no? Parihara ang resulta. Oh, okay. Now, the first level niya nag-recruit, naghatag sa the first month, naghatag ka-recruit sa duha, tag 100. Ang iyang interest, wala pa. Ang kwarta sa operator, 200, right? In other words, ang iyang utang bayron nun, 200. Wapay labot interest. The second month, naa siya ay tulo na recruit. So, ang iyang nakuha ng tulo, tag 100, 300. Mohatag sa interest din kay first month pa man pa man interest. Kani mag-interest naman siya. Kung 10% lang, minus tag 10 iyang ihatag 20, right? Sabdan ninyo? So, minus 20 ang kwarta sa operator, 280. So, ang nakwarta sa operator, 200, kani-ganina, kani-miyaging bulan, plus bago, 280. Nakuha ninyo? Iyang total na kwarta, 480. Now, pila iyang utang? Iyang utang, 200 plus 300, 500. Di na sa kabayad. Kung tinglong tanan. Kung magdungag tingil, wala na sa ibayad. And then, in the third month, nakarecruit siya upat na sad. No, sa ato pa, upat, tulo, duha, pila na? 9 na yung nakarecruitanan. 400, siyempre, 5 naman ang iyang bayran, kanin bago pa man, di pa siya magbayad og interest. So, 400 yung nakwarta, kay upat sila, minus 50, di ba? Interest? Nakakuha ninyo? So, ang interest niya hatag 50. Ang operator, nakwarta niya 480, kani, plus bago niyang income, 350, 830 tanan. Pero pilay utang sa operator? Pilay utang? 900. Short na siya. Okay, again. Ika-4th month, man iha 22 person ra ang atong populasyon gibutang. Kay madugay naman butag mo imuon na tog 100,000 maugmaan ta. Okay. Now, 500. Pila may ang bayaran nga interest kana kay mo man niya aging bulan. Siyam, di ba? So 500 minus 90, 410. Ang iyang net anong bulana. So idugang dire 830 minus plus 410 bago niya nga kita. Ang iyang kwarta is 1,240. Karon pila yang utang? 900 plus 500, 1,004. Next. Nasabtan ba ninyo? So pila like tao kulang? Kulang na lagwalo, kaya 22 naman. No? Now, nakarecruit siya unom. 600 minus 150 kay 15 naman katao iyang tagaan o interest tag Gs. So 450 na lang. So iyang muna iyang interest tagaon anang bulana. So pasabot 1,240 plus 450 ang kwarta sa operator 1,690 pila yang utang
1,400 plus 600 equals 2,000. Oh, layo kay diferensya na. So kung kuhaon tanan, nanay dili niya mabayaran. Okay? The 6 month. Okay? Siyempre, 20 naman tong mga tao. 20 na ba? Duha na lang. Nag-recruit niya katapusang duha. Pilay anti-interest, 200. Kaya 20 naman. Nasunod ninyo? So, ang 200 minus 200 equals 0. Pilay ang kwarta sa operator. Wala nasulod ng kwarta. 1,600. Pilay na yung utang sa operator. 2,200. Kung kuhaon nilang kapital tanan, hindi na siya kabayad. Now, ika-7th month, siyempre, nahurot ng tao, nasa 220, so ang kwarta niya, iyang minusan og 220. Bayad niya sa interest. Kanila yung kwarta. Pag 8 months, the same. Wala na may nagpa-enroll, iyan na pong kuhaan, nagagamay ang kwarta. And then 9th month, wala na, nagagamay na yung kwarta. Hantod, unsa iyang buhaton, di pa magagamay ang kwarta niya, mulayas na siya. Ang inyong kapital, mo yung gitawag, ni gawas ang ginansya, nawala ang kapital. Okay? So, ang iyang buhaton sa operator, dili pa mahurot ang iyang kwarta, mulayas na siya. Nawalay negosyo nga makasiguro ta nga mo ginansya og more than 10% a month. Now, tanaw na to og sa Pilipinas, no, pila man gyoy mga investment nga ginansya. Now, according sa report, usahay na ilad kita, mailad ta because we don't know the real setting of investment. Wa ta kabalo pila ginansya. So, dapat atong mahibaw-an karon sa survey pila ginansya. Now, ang SLB sa akong feasibility study, 20% ang among ginansa in 1 year based on capital. 20%. Net. Kuha naglibor, kuha tanan. 20% based sa sales, based sa capital, maunay among ginansya. 20%. Yearly. Okay, now. Pastor, mayong kapastor, dili man ni pyramiding scheme. Walay tao nga kung kusog ang iyang negosyo, manghulam siya ninyo, aron iyang i-invest, tagaan mo niyang 10% per month nga interest, 120% per year. Di ba? Kung 10% per month, 12 months is 120 per year. 120%. Kung 15% ang ihatag nga interest, pila ang usa ka tuig? 180%. Can you imagine? 180%. Ang SLB is only 20% per year ang income. Mundang na lang tani. I-invest na lang ako ng kwarta na ko. Perte na kong hayaya. Now, nga naman nga, doon na may mga tao mag-invest. Nutuo sila nga, kuhan ni siya. Inini ang legitimate nga negosyo ni because they don't know the real income, how much sa negosyo. Now, for example, na ako'y investment, nag-import ko, nag-buy and sell ko, kusog kayo, or tinuod nga, maayo kay ko nga player sa forex exchange. Dako ko ginansya, why I need your money? I go to the bank and isanla na ko ang akong mga property and then dili na kumuha na pa ninyo, manguha ang kwarta ninyo. Right? Nasabtan ninyo? Because the bank will give me 7% per year. Kung manghulam ko ni Lolong o ako manghulam, na ingnon ako tagaan takag 15% interest, 10% interest per month, that will be equal to 120% compared to 7%. Aman mo na. Ang interest sa katuig, 70 pesos ra o 120. Amo pili. Sa 120? Well, in that case, I will not buy that one. I'm sure it is not, dili na siya legitimate nga negosyo. Okay, now. 7% against 120?
Diha ninyo kuhaon nga mohatag siya ag 120. Kung sa bangko siya mag-loan is only 7%. Why nga nung sa inyo man siya makuha? Nga man? Because that's not legitimate business. That's pyramid scheme. And that's not business. That's distribution of money. Kuha ka sa ubos, ipasa nimo sa taas. Kuha na po sa pinakaubos, ipasa nimo sa taas. That's distribution. It's against the law. Okay, now. Pila man gyud ay ang ginansya sa negosyo, pastor? Kaya uban dili mga negosyante, siyempre mailad mo kung wala mo kabalo sa panghitabo unsa gi tinuod nga negosyo, pila ginansya. Okay. Sa SLB balik ko nako 20% per year. Sa ato pa kung muawat ko nila, gansin ako dag 100%. Di ba? Kaya 120 ra gud mo. Okay, now. How about other investment? Now, energy is investment, solar power plant. Kaysa una, sige man kog mato sa Manila, mapil kog seminar. Ang solar panel, power plant, you can invest 120 million. Doon ay mga company sa Manila nga mga sa gawas nga they want partner sa mga Filipino businessman because of energy crisis. Kana magbaligya ba ugon ba? Magbaligya bag energy, magbaligya bag kuryente. Dahil ibaligya na yon sa Lanico, then ang Lanico would ma-distribute. Ang Lanico, they are not producing power, they are distribution. Sabtan ba ninyo? Okay? Now, you can make a solar power plant with an investment of 120 pinakagamay, 120 million ang kapital. Well, ang utana ko, ang ROI, return of investment, is 8 years to 12 years. Now, kung 8 years, babalik ang imong kapital nga 120 million, naalang kay 12 per year based on capital. Okay ba? Nasabtan ninyo? Now, mo na inyong tan-aon nga mga kining klase sa mga negosyo. Now, how about mall? Maghimo kag mall. How about hotels? Maghimo kag hotel. Now, ang survey, kung doon na kay hotel mo, invest kag mga 100 million, and then ang ROI ni mo mabalik og 5 years, that's a very good investment. That's a very good hotel. Gwapo nga pagkaplano. Kung 5 years, mabalik ang ROI, pila ka percent per year? Pila? Pila ka percent? 20%. Na kung mag-invest ka sa Jollibee, franchise sa Jollibee, franchising of Jollibee is 3 years ra ang contract, and then another mo bayad na sa ka. Ang lang target is 18 months mabalik ang ROI, but the problem is, pag after 3 years, another 18 months, ginansya nimo, pero walay assurance. Pwede sila masayop sa ilang prediction, pwede di kakabawi. So now, kung kining kabaluta pilay ginansya, maghimog building, mag-restaurant, pero ROI, pilay ginansya, di yung kamaila doy, nga maingon sila, ang ginansya nimo, tagaan kag interest, 10%, kay mo income kog 15%, mo income kog 50%, imuha, tagaan kag 30%, you don't believe it. Why? Because doon na kay kahibalo, how much business, ang operation sa business pilay ginansya. So kung maghimog building, posible maghimog mall, ang uban mabot 8 years to 12 years mabalik ang kapital. Depende sa operator. No? So kung 12 years, pero na 8%, no? Mga 8% per year. Now, doon ay gitawag nga kaninon, sige kog invest na ini mga treasury bonds, kanang investment sa bangko karon ni hinay. Sa una doon ako'y siging gikuan sa Citibank, Metrobank nga gusto nako 1 year lang
Muhatag sila nimong interest 5% per year. Sometimes maabot og ayahin na nang 7%. Usay 5, na 3, na 4 karon ni abot na og 2%, so gi-withdraw na nako kung kwarta kay 2% ra gud ilang ihatag kay hinay economy. Na kung dunay tao moingon siya, he can makaginansya siya og 120% per year. Mag-question mark na mo ni ana nga di na siya tinuod. That's pyramid scheme. That's not investment, that's distribution of money. Og illegal na siya, no? Now, number 3, the dangers of pyramiding scheme. Okay? For example, mo invest ka sa forex nga dili tinuod, mag-interest og 10% per month. Kanang interest nga 10% per month, klaro na kayo na 101%. That's pyramiding scheme. Gidisave mo ana nila. Now, monay danger. I-blame ka sa mga tao nga imong gi-influensyahan. Nga mo invest sila na wadag kwarta, awayon ka ng mga tawhana. Idemanda ka ng mga tawhana, maguba ang testimonyo nimo. Ang mga unbelievers nga imong i-convince nga pag-apil ana nga encashing investment, ilang tang ikusar nga mangilad ta. Bisag in other word na ilad rasag ka, pero ang ilang tanaw madaot ang atong simbahan. Now, mag-away-away mong mag-asawa. Mag-blame mo kay nga naman, nawadaan mo kwarta. Ikaw pat, nilikado, ipapriso mo kung mang-recruit mo. Basta ayaw, kinintao mo pang-recruit. Kay idemandaw niya mo. Now, number 5, mawadaan mo dako nga kwarta. Maybe you are selling your, imong motor, imong sidecar, imong balay. Kaning forex sa una, dugay na ni kuyog ni skapa. Daghan ko, ako, pagkatinuod lang, diyan ako isolte, daghan ko amigo. Nag-explainan sila sa forex, so sa kwarto, diha ko, naminaw ko. Tungod kay mo uli na ko, ako silang giingnan, ayaw mong appeal ana, wala na ko gi-explain, dilakaw lang ko dayon. Kay kanang negosyante nga tinuod, dili na dali mailad, kabalo na pilay ginansya sa negosyo. Nilakaw ko, wakong mo explain, and then niuli ko, after siguro mga 5 months, katong mga kuyog na ko, sila tanan siguro ito, nalugi sila 3 million. Nagtuo ko nga wala sila mo appeal. Naingon ko ni Jim, masala ginako to Jim. Kay wala gi ko mo explain. Naingon ako, gay mo kapil na, di na tinuod. Forex to ilang gi-apilan, dili to kapa. Busa mangutana mo, Pastor, pwede pa ba to makuha ang akmong kwarta? Possible nga makuha, possible mo ginansya mo. Pero dakog chance, di nito niyo makuha ang kapital. Pero katunon, doon na may 4 months sila nakakuha o 15%, 4 months, 45. So 65% na lang na nawala nila. Okay, now, okay na mo? Wa mo masuko diya? Okay? Pastor, kanus akaha dili na sila kabayad. I don't know. Wa ako kabalo. Pero kung 3 years na hapit na days na lang ang counting ana. Wala ko kabalo sa insaktong panahon, maybe ugma, maybe next month, maybe next year. But I'm sure 100% moabot yun ang panahon nga dili na ninyo makuha inyong kwarta. Pastor, scam gyud ka ni? Legitimate man gini pastor, nakakita man ko pag-play. Di ba kita bito nato diyan, apoy play diha, di ba? Katong nawad ag 100 million. Sa una ra na oy. Magdula-dula pag kunuhay sila. Kini mga tawhana, dili ni mutabang ninyo. Mutabang ninyo nigduot. Kung makitaan mo,
Nga naman ang mga kasagaran sa mga negosyante, di man madalaan ni. Doon ay mga negosyante mo apil ani. Doon ay negosyante sa Clarena, ako siyang ipangutana, why you are, siya, Pastor, kaya ni bitang aman, ni ginansya ko anig 10 million. And kung nga namang ni ginansya mag 10 million, kabalo man ko pyramiding, Pastor. Nya mo po may pagsugod, ni-invest kong dako. Pag umansaw sa katuig, Pastor, gi-withdraw na ko akong kwarta, wa na ko mo-invest. Ang ako makauban, Pastor, ni-invest pa man, wa kabawi, nagansi. Bisan pag mo ginansya ko, di ko ma-invest na. Why? Tungod na ako, ma-influence na ko mga tao, mutaya sila, mapildi sila. Manubagya po ko sa Ginoo. Easy money? It is not of God. Maguba ang imong testimonyo ni ana, mura kag naong og kwarta. So kita mga Kristiyan, pwede ta masayop, pero ang Ginoo mo pasaylo, pero ang gusto ang Ginoo, be wise ta, nga di ta tintal ni ana. Kaya dili na maayo sa Kristohanon. I'm sure 100% that's scam. Kanang percent 100 naman no. Pero ako pag yung palabuan, 1,000,000%. Walay negosyo, yun na kadako ang income. Wala gyud. Kagamay ra kag income ganing maghimog mall, maghimog hotels. Ingon sila sa business, if you have 20% based on capital per year, that kind of business is very good nga negosyo na. Mo invest kay ka sa bangko, tagaan lang kay kag kinini ang tagaan lang kay kag kanang mga treasury bill, tagaan lang kay ka og 7, 3, 5, usahay 2, depende sa available. Kana na inong 10% ang buwan, perti na nang imposibliha kayo eh. Now, unsay atong buhaton karon? Ayaw mo pag-convince sa uban, aron dili madaot ng Ginoo. Aron di mo i-blame. Aron di mo tawgon nga mangingilad. Aron di mo maulawan ang ngalan sa Ginoo. Na duha ka klaseng tao ning pusta, ning invest sa pyramiding scheme. Una, ignorante siya sa investment. Mag-ampo ta, pangayaw tag kaalam sa Diyos. Ikaduha, doon na siya kahibalo nga kana siya pyramiding scheme, ura na siyang sugal, pero gusto siya mangwarta. So wala tay kahadlok sa Ginoo ni ana. Dili ta mo sugal, unya mo invest sinuntang mga pyramiding scheme, the same ra. Sugarol gihapon ta ni ana. Ang sugal, it is easy money scheme. Ngayon dili ta manugal, kay luoy ang mapildi, ang kwarta na anato, sila napildi. Labaw nagwa tay siguro pa, nga makadaog ta. Guba pangalan sa Ginoo, ining buto ni ana, no na kay konbinsihan, salamat ko sa uban, nga wala mo mangkumbinse. Pero undang na mo niya in town, dahil ano mo, sige istorya nang, kanang sige mong istorya, sige mong salig anang, forex, ang mga tao makita ninyo, makaingong yun, kaway kaalam. Doon nanawag na ko gahapon, membro sa atong church, muna akong ikabalakaan. Ningon siya nako, Pastor, daghan man dahil diya no na invest sa atua og forex kanang kuan Pastor. Ako sa ngingnan, ma'am, mo lagi na akong gikagulan. Pero unsaon man gyud, ayaw na lang ka Istanbul na nila ha. Kaya di man nato na sila mabutan po, ilahama po ng kwarta isa, maupod lagi no. Muna akong ikabalakaan ang mga negosyante din ma-Istanbul sa inyong kinabuhi, nga wa mo'y kaalam, ingon sila, nganong wala man mo na sila panultihi, Pastor? Doon na sa kamimbro na ito, ingon siya, nganong wa man mo sila panultihi, kung gisultihan biya na ako na, di man gud sila matuo. Kasi pagkatinood lang, ang mga negosyante, lisod yun mo tuo niya na. Kabalogin niya na, unsa na. Doon na siguro sa mga negosyante mo, invest sila ana, kaya nagunahon na sila makaginansya ko ani, makakita ko ani, kay bago pa. Pero karon hapit na, sa undang na mo ana, kay maron makuha, mabalik pa ninyo inyong kapital. Ang Ginoo na lang inyong atubangon.
Now, maningkamot mo nga makuha ninyo ang inyong kwarta basin karon na taman nga bulan. Maybe next month ra. Ingon sa Biblia, redeeming the time because the days are evil. Now, what the Bible says about para-bidding scheme. Now, give me 7 minutes. Ha? Okay, I'm sorry. Talagsarbit ako mulapas. Okay ra mo? Okay, good. Now, what the Bible says about pyramiding scheme. In Proverbs chapter 22, verse 1, a good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor rather than silver and gold. Magsuon ko sa Ginoo ang atong ngalan, atong ampingan nga di madaot. Amen? Pastor, wala man sa kumanulti. Ako raman mingon ang mga tao nga na wa kay kaalam. Anak unta ka sa Ginoo. Your good name is rather, ang imong ngalan, importante kaysa kwarta. Sa una, doon ako igagaw na nagtrabaho sa mga diha sa lawis. Hudlom to siyang uban siguro, nakailam mo ato niya, namatay naman. Iya kong giingnan, kaya nakita siya motor pa kong service, ginako niya, do, naami ibaligya nimo nga kining L300. Sa una ang L300, mga 400 pa na. 100,000 ra. Singko, na nga nung 100,000 naman ni siya. Kuha ni siya. Ikarnap ni sa Manila. Pero naa na rehistro. Girehistro na ni. Kadundo mo sa una. Naingon na. Ako sa ginanoy, Kristohanon ko. Dili ko gusto. Nindot na unta to, rehistrado god. Di ba, doon ay na-report sa una, gidakop, diri sa ato, kay ang Pajero, giparehistro, gikarnap sa Manila, tapos gibalik sa Manila. Wa kabalo ang tagya, kinarnap di ay. Niadto sa restaurant ni parking, natingala ang duha ka Pajero, parehag plate number. Tinabuking sila. Na ikaduha po nahitabo. Si Fianik o si Jima nakabaluan ni, no? Doon nanawag na ako. Tagalawis gyapon. Pabaligyaon kong asukar. Ang presyo katunga ra. Very clear ang instruction. I-deliver na ko sa Gaisano. Kaya na ako'y linya sa Gaisano. Well, nangutan ako kay nganong barato kaayo. Kung akong tanaon, dako kay ko ginansya sa usa ka semana. But I want to ask the question, ahagikan. He said, ismagol ni. Ego, dili ko ano mo apil, Kristohanon ko. Kung ni-apil ko ato, i-bless ka ako sa Ginoo. During the time, wala pagi ko sa kinan. Mag-hike pa yung ko ma-deliver. Na pwede na yung ko mag-ginansya og 200,000 a week. Almost 1 million a month. Pero yung son ko sa Ginoo, mas maayo pa nga musunod ko sa Ginoo kaysa makakita kong kwarta nga way klaro. Amen? Dili pa ulahi ang tanan. Pwede man masayop ang tao, but ang gusto sa Ginoo mo, balik ta sa Ginoo. Ulatan ninyo ang Ginoo mo, buo ninyo sa panalangin. Na in Galatians chapter 6, verse number 7. Be not deceived, God is not mocked, for whatsoever a man soweth, that shall also reap. May ginansya tuod ka, pero dunay na mga tao nga naghilak, na-invested, na ulahi, na wak kita. Ikaw ay nakaingon sa ilang paghilak. Kina-invest sila kay nakuan nimo. Nakikita nimo nga nakita ka. Ego na Ginoo ani sa kaniana. In 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of man is the root of all evil, which while some coveted after they have erred from the faith and purged themselves through with many sorrows. Mga igsoon, the love of money is the root of all evil. Naunta, wala sa imong kasing-kasing nagsimag, basta kwarta na makita. Wa nagyud ka, di nagig ka mabangbang pa, bisag usawag explain kay kwarta na ni. Hoy, pamina mo pagayo. Kung ingunan ang imong mata, ang gisulti sa pulong sa Ginoo. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, and they have erred from the faith, tungod sa kwarta gyud nga imong gitan-aw. Mabulag ka din sa Ginoo and purge themselves through with many sorrow, matitumpawa ka nga grabe nga kalisdanan.
You want to be like that? After 2 years from now, nakalakaw-lakaw ka, nakatago-tago ka, nagmiserable ka, because of imong gitanaw kwarta. In 1 Corinthians chapter 5, verse 11, 1 Corinthians chapter 5, verse number 11, last verse nga akong basahon. But now I have written unto you not to keep company. If any man that is called brother or fornicator or covetous or idolater or railer or drunkard or extortioner. What is extortioner? Swindler, mangingilad. With some as one, do not to eat. Ang gisulti sa pulong sa Diyos, makita kayo mong tao, mga extortioner, para na mga operator sa pyramiding scheme, ayaw kuyog-kuyog nila. Kay basin, ma-blacklisted ka, kuyog nila. Ayaw pag-apil nila. Gigamit na sila sa yawa, nga mo samot ka kapobre. They are not helping you. They making fools of you. Gibuang kanila. Giilad kanila. Mangutana mo, maybe next Sunday doon na tayo, manager sa bangko, kung makaabot to dire, explain niya para inyong masabdan what is investment. Pero I'm not sure, kaya akong pambana akong istorya, and then he said, elisod man kayo po ang mga kaning unbeliever nga manager, pwede mga unbeliever sa bangko, atong ingnon dire, ay branding na dire mo anhi, explain ninyo. Pero makayo nangaunsa man mo dia pastor. Tanaw niya ba, maulaw sa tao. Ikaw dapat ka ng Christian. So doon ako gitawagan sa kasimbahan ang yang isa pastor, si Sister Koan, ngayang membro nga manager sa DBP, sa tuwa sa gawas, waka uli. Ko, oy, di dito. Kay mo po to yang gipa-explain sa iyang mo to'y nakapugong sa ilang mga membro nga wa mag-invest sa Kapa ug Forex dito sa Jinsan. Kay manager to sa bangko mo siya nag-explain nga dili gina tinuod para inyong masabtan. Pastor, unsa man ni dili mi kaginansya gidaan ni ay? Posible mapud mo makaginansya, pero mao lagi na. Dili na maayo. Pero dakog chance, maybe na sa 30, kato naguna kaginansya gyud to. Naguna man, pero ikaw naguna, nakaginansya to, gad ikaw makonsensya sa katapusan, dagang mga gansi tungod nimo? Tungod kasi kag panghambog nga nakaginansya ka? No? Kanang sige, konbinser ninyo, nga motayag Forex, mo invest og Forex, pag mawala inyong kwarta, di na mo ka kubra. Tabangin yung nagtuok, ayaw without joke lang. So, wala nagigkoy, sala ninyo. Gihimo na ginakutanan, gi-explain na mo nakutanan. Walay negosyo sa Pilipinas mo ginansya gingon ni ana. Ikaw Sister Pay, mo ginansya ka? Mo ginana ka dako? Oy, kontinuod na mo undang tag negosyo oy. Mo invest na lang ko diya. Mo invest ko dag 30 million, na nako 3 million per month, kaya ay nako. So pa magtambling-tambling na lang ko sigdaanan. Di na ko matag sayo. Ikaw noy boy, mo kuang ka kaneng mo ginansya kag ingon ana kadako. Dili oy, why mo ginansya inana mamaligay sa noog siya bo, pwede posible. Pero dakpon mo pud lagi ta. Nganong mailad ta kay wa ta kabalo unsa may sitwasyon sa negosyo. Sa bangko ganing muhatag ra ganing usay treasury bill unsa na diha. Mga 3%, 4% per year ha, per year na. Inoon, ang kaming gym doon na may investment sa, gi-invest na mo sa Apple ba? Kaning Apple ba? Para sa kong cellphone. Oh? First 3 months, nalugi mig 15%. Na may gi-invest dito, dollars. Nag-uol ko kay 15 ko. Sige lang day, di na natutuwidroon. Kinagansi na magito. Pero to God be the glory, karon nakaginansya mi og 35%, no? 35% for 11 months. Pero milagro na sa Ginoo. Pero dili ginasigurado. Pwede ka magansi, pwede ka malugi. Pero kung naitaw mingon sila, makaginansya sila more than 120%, dili tamo tuon niya na. Gibinuangan ra mo na, giluko ra mo na. Usa, pag-ampo mo sa Ginoo, ayaw na mo invest og dugang.
Ang ilang trabaho, sige mo, kanon, nga mudugang mo. Ayaw na mo, kuhaan ninyo ito inyong investment para sila mo'y ganse. Kay kumudugang mo, ambot lang yun ninyo. Agi nyo gibutang inyong utok. Tanaw na mo sige ginansya, mawa ang inyong kwarta, inyong gihaguan. Unya, magsige mo ginuktok sa inyong 1 million. 1 million naman unta to. Niabot na to 500,000 nga no, wa man ako gi-withdraw nga no, akong balitok-balitok. Ikaw na mabalitok-balitok. Maglakaw ka sa dalan, makita kag lata imong sipa-sipaon. Naigsoon ko sa Ginoo, bisa pa magkinaunsa pa, membro tagyod mo. Dili ko makaingon, merisi mo. Nga naman, mga Kristohanon, good mo. But I will do my best to prevent all calamities mabot sa inyong kinabuhi. Pero, maulagi ni, masa akong giingon lagi ito nanawag na ko, sister, di manggutaan na makabuot nila, kailangan manggunang kwarta. Di pa na pwede ako silang liaban. Kaya di man na akong kwarta. Una akong ikabalakan nga, uban diring mga nakasabot, kaingon, kuwa ba'y klaro na itong mga kauban. Ayaw na lang mo ka Istanbul, ha? Ayaw na lang mo ka Istanbul. Kaya ang panahon yun, hapit na mo balik ang Ginoo. That's the truth. Pero kining mga church staff, nga nangapila ni, inigbutuan ni, magkubrahay gid mi ani. Ako gining kubrahan. Amen? Okay na mo? Vamos masuko? Okay, let's pray. Our Heavenly Father, we thank you so much, O God, sa imong kaayo. I-bless ang imong pulong Ginoo. Tumubalik nga kawang. That's what I did, O God, to warn every believers. Not to hurt them. But Lord, please help them, O God, that they will understand about my concern. Dili ko gusto Ginoo ang among church, doon ay mga tao nga mawadag property, mawadag kwarta because of this wrong investment. And I believe, oh God, in all in my heart, according to the word, this investment is not your will, O Lord. Help your people, Lord, to understand. Nga nang ipangayo, Jesus' name we pray. Amen. So, magdali